Hello, magandang magandang hapon sa inyong lahat. So, mga re-react natin ngayon parang galing sa news lahat, 'no? Dami nagpasa sa akin nito, unahin natin ito, 'no? Sabing gano'n dito sa news, lalaki na pagkamalang umanong snatcher, patay matapos kuyugin at saksakin. Tingnan nga natin. Kinuyog, pinalo at sinaksak ang isang lalaking snatcher umano sa Malate, Maynila. Pero ang biktima na pagkamalan lang daw na kawatan at siya pala ang ninakawan ng cellphone. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nagkakagulo ang mga taong bayan sa Malate, Maynila, Sabado ng gabi noong Pebrero 8. Kinuyog nila ang isang lalaki na pinaniniwala ang snatcher. Pumasok daw siya sa isang bahay at tumalon sa second floor. Kitang meron pang gumamit ng pamalo para ihampas sa lalaki. Habang meron ding umaawat sa mga nananakit. Sa isa pang video, kitang nakahiga na sa kalsada ang lalaki. Lupaypay at hinang-hina siya sa mga tinamong suntok at tadyak mula sa mga tao. Meron din siyang sugat sa tiyan matapos siyang saksakin. Tumayo ka pala, tumayo ka. Buhay ka, buhay ka. Huwag ka magpanggap. Magpanggap. Ang nagtulong-tulong na maisakay siya sa tricycle para maitakbo sa ospital. Matapos ang halos 2 linggo, binawian ng buhay ang lalaki kaninang umaga. Kinilalang lalaki na si Christian Ambon, 26 anyos. Ayon sa kaanak, napagbintangan lang si Christian. Siya raw ang ninakawan ng cellphone. Hinabol lang niyang snatcher papasok sa bahay. Hindi Ah, po kahit mahirap po kami, hindi gagawin yun. Dahil wala po kaming record na masama. Galing daw summer si Christian at ilang araw pa lang sa Maynila. Graduate daw siya ng criminology at balak sanang mag-security guard muna habang inaantay ang exam. Hustisya ang hiling ng kanyang pamilya. Plano nilang magsampa ng reklamo laban sa sumaksak at bumugbog kay Christian. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Inaalam pa rin kung sino ang sumaksak kay Christian. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. may nakita nga akong post nito eh. Tingnan nga natin yung post na yon. Sana ba yun? Hanapin ko lang ha. Yung tungkol dyan sa lalaki na yan. Ito oh. Ito yung sinaksak. Sabing ganon. Si Christian Tendido Ambon ay isang nagtapos ng criminology mula sa Las Navas, Northern Samar. Ay pumanaw dahil sa tinamong sugat matapos saksakin ng ice pick. Pag ice pick talaga, ano yun, no? Habang hinahabol ang suspect na umano'y nagnakaw ng kanyang cellphone sa Malate, Maynila. Ayon sa kanyang pamilya, nasa Maynila si Christian upang maghanap ng trabaho. Nang manakaw ang kanyang cellphone, hinabol niya ang snatcher papasok sa isang bahay. Ngunit pinagtulungan at sinaktan siya ng mga naroroon. Sa halip na snatcher ang mahuli, si Christian pa ang inaresto ng mga opisyal ng barangay matapos siyang pagbintangan bilang magnanakaw. Nanawagan ang kanyang pamilya ng hustisya para sa kanyang maagang pagpanaw. Ako, magiging patas ako, parehong may mali. Tingin ko lang ha, parehong may mali. Unang-una, di ba, inis na tiyan siya, no? Hinabol niya. Nasabi naman sa news na pumasok siya ng bahay. Abay, kahit sino naman mabibigla eh. Pag biglang pumasok ng bahay eh. Baka yung bahay na pinasok niya, pumasok doon, yun yung snatcher. Tapos ang ginawa ng snatcher, ni-reverse yung ano, yung pangyayari. Parang, yan o, magnanakaw. Baka nga yung, feeling ko lang ha, yung sumaksak nga doon, baka mamaya yun yung magnanakaw eh. Feeling ko lang eh. Yung sumaksak dyan. Kasi syempre, di ba, pag hinuli lang yan, alam ba, let's say na idala sa barangay o sa presinto, magkakaroon ng paliwanagan eh. Di ba? Feeling ko ang sumaksak dito yung ano, yung magnanakaw. Kasi 'di ba sinundan niya yung magnanakaw papasok do sa bahay. Pagpasok do sa bahay, siguro syempre mga kapitbahay naman doon na parang pinalabas na ninanakawan sila, nakitulong. Minsan kasi alam mo, yung pagkuyog na ganyan, sana ba yung video na yun? Yung pagkuyog na ganyan, yung parang
alam mo yung para maging in lang, minsan yung mga nakikikuyog na ganyan, yung parang, uy, parang palusot na lang yung tutulong tayo, pero in reality, parang ano lang yun eh, yung feel lang nila na maki-in. Yung kahit wala namang silang kinalaman, kahit hindi naman mismo nila, ako may intindihan ko kung halimbawa, nakita nila mismo sa bagay, kung sumigaw yung kapitbahay mo na magnanakaw eh. Kaya ang sinasabi ko, parehas na may mali, ang ginawa kasi ni Kuya, nung pumasok do sa bahay, hindi niya naisip na pwede siyang matrespassing doon. Actually, sa batas yata, sa case ng home invasion, pag nabaril mo yung pumasok sa bahay nyo, may chance na hindi ka makasuhan eh. Pag nag-trespass sa inyo. Tama ba ako? Pagka nangyari yung invasion. So yun siguro ang gustong palabasin. Kaya lang, ang problema, napatay niya na or nasaksak niya na nasa labas ng bahay. Hindi na considered as yun kasi nakalabas eh. 'Di ba? I don't know, yung mga tanongin natin si Sir Irvin Chubal. Ay. Nasaan ba yung cellphone ko? Sabado ngayon Ay Friday, may pasok 'yon. Kasi ang feeling ko okay 'yon pagka i-message ko lang Then para meron tayong opinion ng may alam sa batas. Message natin. So proceed tayo Feeling ko parehas na may mali. Pero yung pagkakamali sa bagay nga kahit din naman syempre kapitbahay mo. Pero overkill yung ginawa. Pwede sigurong mangyari doon. Siguro suntok lang Then yung pagsuntok kasi para yun para ma-disable yung yung magnanakaw eh. Pag na-disable na, tali nyo na lang siguro. 'Di ba? Hindi yung masyado naman yung hanggang mamatay, bugbugin nyo na. Tapos masyadong OA yung saksak eh. 'Di ba? Kaya nga feeling ko yun yung tunay na magnanakaw, yung sumaksak para hindi siya ikanta. 'Di ba, men? Yan ang problem din siguro mahalaga sa kanya yung cellphone. 'Di ba? Katulad nitong susunod na topic natin, Sana ba 'yon? Asa yung susunod na topic natin? Ito. 'Di ba? Speaking of cellphone, ito yung nangyari. Nagsisisi ang isang 52 anyos na ama matapos nitong takutin ang kanyang 20 anyos na anak na babae gamit ang itak at kutsilyo sa Barangay Talungon, Bai City, Negros Oriental, pasado alas 9 ng gabi nitong Miyerkules, Pebrero 19. Wait, call natin si Sir Irvin. Hello. Shoutout ka, nagbablog ako eh. may tatanong lang ako. May tatanong lang ako. Yung, okay. 'Di ba nabalitaan mo yung lalaking ninakawan ng cellphone, tumakbo dun sa loob ng bahay, tapos siya yung napatay? Yung binugbog? Oo. Yung kinuyog ng mga tao? Oo. Okay. Ganito kasi ang tanong ko, 'di ba? Pag home invasion, 'di ba, pag napatay mo yung nag-invade sa bahay mo, parang pwede mong ilusot 'yon, 'di ba? Tama ba ako? Oo, pero kailangan reasonable pa rin yung means kung Ganito kasi ang iniisip ko. Ganito kasi iniisip ko, 'di ba?
nanakawan siya ng, ayon kasi sa kwento ganito nanakawan siya ng cellphone habang hinahabol niya yung snatcher, pumasok sa bahay. Now, siya naman, sinundan niya sa loob ng bahay. Nakapasok siya sa loob ng bahay. So, yun yung reason. Parang ang feeling ko, ni-reverse nung magnanakaw na parang pinapasok sila ngayon. Oo. So, pag pinalabas ng magnanakaw na home invasion yon, Hindi pa rin justified. bakit? Kasi hinahabol niya yung tawag dito, merong hot pursuit na tinatawag. Pwedeng maging citizen's arrest yun. 'Di ba? So, Kahit na legal pumasok yung ka sa pagpasok private niya sa property? bahay. Oo. Legal na yung pagpasok niya sa bahay kasi hinahabol niya yung nagnakaw sa kanya. I mean, nung ninakaw, 'di ba, nung mismong oras na ninakaw yun, hinabol niya, tama? Mm. So legal yung pagpunta niya doon kasi parang hot pursuit yun hinahabol niya mismo nung right after na ganap yung krimen. Kailangan patunayan niya na hinahabol niya yon. Oo. Yun lang. 'Di ba? Kasi nung time na yon, feeling ko pagpasok niya sa loob ng bahay, parang binaliktad yung pangyayari na pinapasok kami. Tapos nagtulungan yung mga kapitbahay. Ang problema, napatay siya sa labas ng bahay. Sa labas. Oo. Wala na yun. Tsaka kasi dapat reasonable yung pag Di ba- re-repel sa kanya. Pag nasa labas ng bahay na, 'di ba? Pwede mo pa rin bang patayin 'yon? Hindi, let's say legit na home invasion. Wag na natin isipin na 'di ba? Pinasok ka, nanganib ang buhay ng pamilya mo, tapos syempre sa pag-i-struggle, tataka siya, nakalabas siya ng bahay na baril mo. Pwede pa rin ba 'yon? Ay, parang sa Sunny Parsons, di ba? Ano? Oo, Sunny ganun. Parsons natin. Oo. Hindi yun kasi ang objective mo mapalabas siya sa bahay. Ang kumbaga tapos na yung unlawful aggression nung lumabas na siya ng bahay. So dahil wala nang unlawful aggression, hindi mo na pwedeng yun. Magiging mitigating na lang. Kunyari, nakasuhan ka, di ba? Tapos na-convict ka. Oh. Yung fact na yun ay magiging mitigating na lang. Ibig sabihin, magpapababa na lang sa mo yun. Sa sentensya mo. Pagbabayaran. Pero dito sa kaso na to, anong opinion mo dito? Legal yung paggawa niya. Kasi sa Section 5 ng Revised Penal Code, pwede kang gumawa ng illegal basta yung ginagawa mong illegal ay necessary para magawa mo yung duty mo. Ayun, may duty na siya na habulin yung magnanakaw kasi parang citizen's arrest na yan So, example lang gano'n example lang sinasabi ko. Kunyari, nasusunog yung bahay, di ba? Tapos para maligtas mo yung mga tao sa loob, kailangan mong sirain yung bintana ng kabilang kapitbahay. So, illegal yon sa ordinaryong circumstance, di ba? Pero that time, para magawa mo, necessary yun para sa local duty mo, pwede mong gawin. Pero hindi ko sinasabing pag ninakaw mo yung bagay, tapos nakita mo sa kanto yung aanuhin mo, habulin mo. Hindi ibang sitwasyon na yun kasi wala na yung hot pursuit na tinatawag nagigets ko naman. So yung yung pangyayari na to, kahit balik sa bagay na establish na siya yung nanakawan no? Pero yung mga taong bayan na nakikuyog, medyo mahirap din kasi na habulin yung bawat isa di ba? Oo. Kakasuhan Saka hindi nila alam Hindi kasi nila alam din no? Lusot ba sila doon kahit hindi nila alam? Lusot ba yung mga... Wala kasi silang intent. Wala silang intent. Ang intent nila, pero kasi ito rin, meron pa kasing complex na part dyan. Yung necessary ba yung ginawa nila? May mukhang hindi naman necessary. Oo, kasi dahil actually disabled na yung yung magnanakaw sa labas Kung magnanakaw man ng bahay yun, hindi na reasonable yung means na lalo na yung sinaksak, pwede naman nilang bugbugin. Siguro, masuntok nila tapos talian na lang, di ba? Hanggang makapunta ng barangay.
Na? Pwede na nilang dalhin yun sa, sa pulis eh. Hindi, pinatay nila eh. Oo nga no. Tinali nila, pinahirapan nila, di ba? So, hindi na reasonable yung means. Feeling ko nga ano yun eh. Yung sumaksak doon, yun din yung ninakawan niya eh, para lang talaga hindi na magsalita eh. Pwede. Pwede din. Yun nga. O sige, salamat nasa middle of ano ako ngayon eh. Ay talaga, hindi naririnig ako. Oo, naririnig ka. kaya nga pina-shoutout kita eh. Sige. Okay, sige, salamat. Okay. So, narinig niyo yung ano natin kay attorney. Anyway, mga kababayan ko. So, proceed tayo sa next topic, 'di ba? Masyadong complex pala 'yon. 'Di ba sabi mahirap pa daw yung biktima kung paano nila anuhin. Kaya minsan din isip-isip din no. Mas maganda yung, kumbaga sinasabi nila prevention is better than cure. Although na sinasabi na legal naman dahil hot pursuit nga no, na hinahabol mo yung magnanakaw kahit pumasok sa bahay ng may bahay. Pero mas maganda sana dahil alam mo nang pumasok doon sa loob, tumawag ka na lang ng barangay or 'di ba? 'Yan ang pinaka-safe. Yan ang nangyari. Feeling ko na baliktad ito 'Di ba? Anyway, proceed tayo. Marami pa tayong video na re-react-an, 'di ba? Ito naman, speaking of cellphone, ito naman, dalawang uri ng pang-aabuso ng magulang ito itong pag-uusapan natin. Ang isang 52 anyos na ama matapos nitong takutin ang kanyang 20 anyos na anak na babae gamit ang itak at kutsilyo sa Barangay Talungon, Bai City, Negros Oriental, pasado alas 9 ng gabi nitong Miyerkules, Pebrero 19. Kinilala ang sospek na si Victor. Sa videong ibinahagi ng anak ng sospek sa Facebook, pinakitaan ng itak at kutsilyo ni Victor ang kanyang anak habang nakatayo sa pinto. Sa panayam ng Brigada News FM Dumaguete sa sospek, sinabi nito na wala siyang intensyong patayin ang kanyang anak. Nais lamang umano niya itong takutin upang ilabas ang kanyang cellphone. Aniya, iniwan niya ang cellphone sa kanilang bahay na naka-charge. Ngunit pagbalik niya, charger na lang ang natira. Mahalaga umano ang cellphone sa kanya kasi on-call driver siya. At yun, bumubuhay sa kanilang dalawa ng kanyang anak dahil wala na ang kanyang misis. Hindi din umano siya gumagamit ng shabu at pag-inom lang ng beer ang kanyang bisyo. Noong gabing iyon, nakainom umano siya ng 3 bote. Humingi siya ng sorry sa kanyang anak at sinabing na iintindihan niya ito kung bakit siya nito ipinakulong. In the heart of Feeling ko may kabaitan naman si tatay, 'di ba? Frustrating nga naman 'yun, lalo na't importante talaga yung cellphone sa panahon ngayon. Na lalo na yung mga negosyante, 'di ba? Kaya nga ako importante ang cellphone ko Kahit ba naman nabulok itong cellphone ko, yung mga kliyente ko dito ko nakakausap, 'di ba? Importante 'yon. Kaya lang, siguro kung ang panakot niya ay... Wait. Kung gustong ilabas yung cellphone, paano siya na-videohan nung Di ba nawala yung cellphone niya na nakasaksak? Tama? So iniisip ko, baka walang cellphone yung anak niya. Kaya siguro nakigamit or ginamit. Pero paano siya na-videohan nito? Siguro may sariling cellphone yung yung anak. Tama ba? May sariling cellphone? Kung may sariling cellphone yung anak, bakit kinuha pa yung cellphone ng tatay? Or, sige, anuhin na natin, siguro walang load yung walang load yung anak, ginamit yung cellphone ng tatay. Pero ba't hindi niya ibigay? Hindi ko rin maintindihan Pero, naiintindihan ko si tatay kung ba't niya ginawa. Kaya lang, ang problem, sana hindi patalim. Kasi, sa mata ng bata kasi, ang patalim or kahit anong pwedeng pangtaga, nagsisimbolize yan ng pagpatay 'di ba? Parang papatayin ka talaga pag ganyan. Siguro, kung mananakot ka, pwede siguro pamalo. 'Di ba? Let's say stick.
Hindi, kutsilyo. Lalo na't nakainom ka pa, men. Diba? Naiintindihan ko kung bakit frustrated ka, kung bakit galit na galit ka. Kaya lang, dito ka nagkamali. Sana hindi kutsilyo yung dala-dala mo. Pamalo lang. Kasi pag ganyan, intention mo, patayin yung, yung bata eh. Pag ganyan eh. Diba? Next! Meron naman ditong isang video na naman, yung tungkol dyan din, tungkol dyan sa, ito. GMA News. Regarding naman do sa bata din ito. Panoorin natin. Anak sa Rodriguez Rizal. Nagpaliwanag ang nanay kung bakit niya sinaktan ng anak. Ang mga detalye sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, sapul nga sa video ang pambubugbog sa 8 anyos na bata ng sarili niyang ina rito sa Rodriguez Rizal. Ang dahilan, ang hindi raw pag-uwi ng bata sa bahay ng maghapon. Napanood ko na to. Naawa nga ako doon sa bata eh. Baka ma-YouTube tayo dito ha. Pero ang caption, kung maririnig mo dito, ma, nahihiya na ako dito. May mga tao dito. Ma, ayoko na po. May galang pa rin yung bata, Ayoko na po. Para nakakadurog lang ng puso, no? Nagmamakaawa ang 8 taong gulang na bata at nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng kanyang nanay. Tulungan mo ako dito, Maya-maya, Hayop na to daw. Sorry hindi ko pwedeng baka mamaya kasi tayo eh. Kaya yung caption na lang yung ipapakita ko. sinuntok ng ina ang bata at sinabing, muling pumiglas ang bata at dumating ang kanyang lola. Lola, tulungan mo ko la. Nakadurog ng puso, Pinagtulungang buhati ng dalawa ang bata at iuwi sa kanilang bahay habang nagpapatuloy ang pananakit. Kita rin ng lola na 3 beses na pinalo ang bata gamit ang tsinelas. May punto pang sinubukan siyang hilahin ng lola pero ayaw talagang sumama ng bata. Tumagal ang videong yan ng mahigit 7 minuto hanggang sa maipasok sa bahay ang bata na patuloy ang pagsigaw. Ilang residente ang nag-report sa barangay na siya namang nag-report sa pulisya. Grabe. Base sa investigasyon, maghapong hindi umuwi ang bata matapos siyang utusan na bumili ng sigarilyo. Simula umaga, hindi na nga bumalik itong bata at sa tingin ko nagastos yung pambili ng sigarilyo at naibili ng pugs. Ba't mo naman uutusan bumili ng sigarilyo? Diyos ko naman. Para naman tanga. Di ba? So yung bata natakot at nahanap nung kanyang magulang na mga bandang 5:00 na ng hapon. Paliwanag ng nanay ng bata, nagkasalubong daw sila ng anak at imbes na lapitan siya, ay tumakbo ang bata palayo. Sa pagod at tagal ng paghahanap sa bata, di na raw Dahil sigarilyo ka na. siya nakapagpigil. 3 buwan daw siyang buntis. Kaya ako po lang din na ganun yung anak ko. Sa sobrang pagod na po, nangihina ako dahil namutla na rin po ako, hindi ko na kaya eh. Pagod na ako eh. Pumayag ang nanay na iharap sa media ang kanyang anak. Kwento ng bata, niyaya siya ng ilang kalaro para bumili ng pagkain at laruan kaya di agad nakauwi ng bahay. Umiyak ako ng umiyak. Tapos tatakot po ako umuwi. Ito naman kasi, Totoy, bakit naman kasi, hindi, ito naman, sa panig naman ni Totoy, ba't naman kasi pinambili mo ng kung ano-ano yung... Kahit ako din naman, kakaltukan kita eh. Pagka, kung natututo ko na mag-dispal ko ng pera eh. Sige po, pagalitan ako eh. Ayaw doon sa kapitbahay, gano'n na nga. Pagka nagagalit yung magulang ay binubugbog. Kaya nga naisipan ng i-video nung kapitbahay. Para kasi Abuser naawa na ako talaga, sa bata kasi lagi ginaganon ng nanay niya. Pinas ko po siya kasi para madala yung nanay niya kasi lagi siyang ginaganon. Ayon naman sa mag-ina, ito raw ang unang beses na nangyari ang insidente. Sinabi ng kapitbahay mo,
Lagi daw eh, ikaw naman. Ang nanay, hindi niya binugbog ang kanyang anak. Siyempre, ano yun, i-deny niya yun, di ba? Kung binugbog ko po yung anak ko, makikita po yan sa katawan, yung sobra pong pambubugbog. Hindi po ganun eh. Kita po eh. Hindi po totoo yun na isang beses lang. Marami beses. Naririnig na lang namin yung anak niyang humihiyaw. Tapos makita namin yung anak niya may pasa sa mukha niya. Tapos ang dami niyang kalmot. Nasa kustodiya na ng Rodriguez Municipal Police Station ang nanay at lola ng bata. So ito, na-rescue po natin, no, yung bata at ito turn over natin doon sa DSWD. At yung mga magulang ay kakasuhan natin. Violation of 716, R716 at saka physical abuse. Igan, patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. Katatapos lang din na ipamedikal ang bata. Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na hindi nila tinotolerate ang anumang uri ng abuso sa mga bata. Ito naman opinion ko, no, regarding dito sa ano na to. Yung mga dati, yung mga ganyan na case dati. Ako, no, alam ko mali yung bata, no? Mali yung bata. Kahit ako din naman ang baka kaltukan ko yon. Let's say anak ko yon tapos ganon. Pero ganito kasi eh. Yung nangyari kasi, overkill yon. Yes, yung mga batang 90s dyan, malala. Pero pag pinapalo ba kayo, ganon ba katagal? Naalala ko noon, yung kuya ko nung gago eh. 'Di ba? Gago yung kuya ko noon. Brutal din ang tatay ko noon. Pero pagka pinapagalitan niya yung kuya ko sa private, 'di ba? Private, hindi niya hinihiya sa harap ng maraming tao. Yes, pinapalo yung kuya ko, naririnig ko kung gaano kasakit. Pero yung palo talaga na yung sa sinturon, hindi mo intention patayin yung anak mo. Hindi yung uri ng sakal. 'Di ba? Kasi yung sakal, hindi disiplina yung sakal eh. Yung palo ni Lola, pwede kong palusutin yun kasi dapat naman talagang paluin ng bata para hindi Medyo ako, agree naman ako doon sa pagdidisiplina. Pero yung sakal kasi, yun eh, parang naglalarawan yun na katulad nung kanina yung kutsilyo, parang form ng pagpatay na yun eh. Yung mga ganong uri ng galawan. 'Di ba? Hindi siya ibig ko sabihin hindi siya pangdisiplina talaga. 'Di ba? At after niyan, dapat magsusorry ka. 'Di ba? Kaya para maintindihan ng bata, ang importante diyan kasi maintindihan ng bata kung bakit mo ginawa 'yun eh. Kaya siguro gumagawa uli ng kagaguhan yung bata kasi hindi niya naiintindihan kung bakit siya sinasaktan. Kaya tuloy ang nangyari, di natukso na naman siyang gumawa ng kagaguhan, dinispal ko yung pera. Ang gagawin na lang ng bata, magtago na lang. Kasi hindi niya naiintindihan. Dahil alam ng bata kasi sasaktan lang siya eh. Dapat ini-explain mo yung kung bakit mo siya sinaktan. 'Di ba? Yan ang napapala pagka nangupit ka na naman, 'di ba? Para hindi niya na uulitin. 'Di ba? Yun lang, no? Ayoko naman totally na anuhin yung bata, yung magulang eh, i-condemn eh. 'Di ba? Pero sometimes brutal naman. Hindi naman siya yung lalo na ipahiya mo sa harap ng maraming tao. Yes, nung 90s may ganyan din naman. Kaya lang, abnormal na yan nung 90s yung mamahiya sa harap ng maraming tao. Diba? Yung mga teacher, ba't nga naman yung mga teacher nga naman noon nagpapa-squat pa sa harap ng klase? Hindi, I don't know, sa standard siguro ngayon, parang yung pananaw ko din, siguro dahil bibihira na ang gumagawa ng ganyan, medyo na-tone down na rin yung standard ko rin. Pero
yung mga kabataan nun kaya naging successful nun or mga malalakas at hindi mga weak eh. Kasi lumaking ganyan eh. 'Di ba? Yung mga kabataan dati nun, ilan ang rate ng yung mga kabataan ngayon, wag sana ma-offend ano. Parang yung kami mga kabataan ngayon, masyadong weak, no? Yung yung rate ng pagpapatiwakal ang lala. 'Di ba parang hindi kinaya, let's say hindi nakapasa sa exam, no? Or nabully sa klase. Iniisip nila magpatiwakal na lang. 'Di ba? Parang napaka-weak ngayon, ang taas ng rate ng ganun. Samantalang dati nun, pag kayo magkakaklase pa, bagsak pa kayo lahat, no? Nagtatawanan pa kayo eh. Pagtingin nung yari ka na naman sa nanay mo, boy. 'Di ba? Pagka kinutusan ni nanay, nagtatawanan pa eh. 'Di ba dati? Pinagalitan ka na naman, no? Ngayon parang yung dinadamdam, no? Anyway, magpatuloy nga tayo. Naku, 31 minutes na pala. Next video. Pipiliin ko na lang yung mga importante, ha. Ito. So, ito pwesto ni Nening B yata to eh, no? Tingnan natin. Trabaho lang, walang personalan. Ano yung sinisita dito? Ano yung sinisita dyan? Let's say, tungkol ba sa sanitation or pinapaalis sila sa pwesto? Ito lagi natin tatandaan, no? Kapag sinita kayo ng na nasa authority, 'di ba? Ibig sabihin may ginagawa kayo mali. Hindi dahil naiinggit sa inyo, hindi dahil ayaw kayong umunlad. Ganito kasi iyan eh. Hindi mo rin kasi sumikat kasi kayo. 'Di ba? Ang sasabihin ng iba, bakit nung dati hindi naman kami sinisita noon, 'di ba? Ang tagal-tagal na namin, ngayon lang naman sumita yan. Kasi sikat dahil ayaw kaming umangat. Hindi yun eh. Ang iniisip ko kasi diyan, kaya kayo sinita, may maling nakita sa inyo. Nabablog pa naman kayo. Pag nakita kayo ng mga ibang tao, gagayahin kayo na, si Nening B nga, kahit hindi na mag-gloves eh. Or si Nening B nga, kahit hindi na mag-face mask. Ewan ko kung anong violation nito. Tingnan nga natin sa comment section. Kung ano yung permit ba? Tapos sasabihin ng mga utak teleserye, bawal umangat sa Pilipinas, magagalit ang gobyerno at kapitbahay. Hindi yun eh. Dapat tulungan nyo saan siya dapat pwesto. Diba? Hindi nyo naiintindihan kasi sumisikat yan. Ang kaakibat talaga ng pagsikat, yung pagpuna. Dahil nasisikat kayo, kasi maraming gagaya niyan eh. Maraming gagaya niyan na dugyot mag-prepare. Hindi ko sinasabing dugyot si Nening B ha, yung Feeling ko may sinisita siya dun sa yung si kuya eh. Pero police eh, no? Hindi ko alam kung anong sinisita nila. Or lagay? Baka lagay. Pero pagka halimbawa kung taga-munisipyo or authority, kadalasan may violation ka. At yung may violation na yon, kahit pa sabihin mo na iinggit yung nagsumbong sa inyo, pasok pa rin yun sa pasok pa rin yun sa dapat hulihin sa inyo eh. Nagigets nyo? Let's say halimbawa kayo ay corrupt na official sa customs May kapitbahay ako dito. Ang daming sports car taga customs. Halimbawa kayo ng customs, empleyado kayo ng customs. Tapos laging sports car yung yung dala nyo na sasakyan.
Tapos may kapitbahay kayo na inggit. O hindi ako yun Tapos sinumbong kayo sa customs, ano, na imbestigahan ka. Ngayon, napatunayan na ikaw ay corrupt, official. Ngayon, sasabihin, hindi, ang sisisihin nyo yung kapitbahay nyo na nainggit Kaya nainggit yun o hindi, sa teknikalan, corrupt ka talaga. Kailangan ka talagang hulihin. Nakukuha nyo ibig ko sabihin? Hindi nakakatulong yun. Putang ng kapitbahay ko, inggit kasi May iba pang depensa mo ba sa korte yun? Kadalasan pati si Diwata ganyan din Nung sinugod si Diwata ng sanitation, sinita siya, no, na madumi, walang cover yung mga pagkain mo dito. Tapos biglang babanat si Diwata sa social media. Mga inggit na nagsumbong yan. Hindi kaya nagsumbong yun o hindi, talagang may mali dun sa ginawa mo na kailangan mong ayusin. Kadalasan yan na mentality natin idadala, may nainggit, bawal umunlad. Hindi na mawawala yan. Hindi naman sa bawal ka umunlad. Di para hindi ka mahuli, di mag-comply ka sa dapat i-comply. Kasi lumalaki kasi ang nito ang kita nito pati BIR sisilip sa ayaw at sa gusto mo, sisilipin ka ng BIR diyan, men. 'Di ba? Wala kang magagawa doon, hindi mo pwedeng kontrahin 'yon. Ano yung papang-kontra mo doon? Nasa batas yung ginagawa nila. Kahit pa sabihin nilang dati hindi ka naman ginaganon, ngayon ginanon ka na, nasa batas Wala din, 'di ba? Ano na naman tong video na to, next video. Bigas na iyak si Diwata. Ginawa mo ito, iyak. Iyak si Diwata, Mandamora. Nasaan ang luha? Nasaan ang luha? No comment. Mga pinapasa nyo sa akin no? Nasa ba? Next. Ano pa ba ang video na nandito? So, tapos na ba? Ay, ito, si Dato Adlaw, nahuli na. Yan ang, nabubuisit ako dyan sa dyan sa mga nakasalubong na lagi naka-video sila, no? Nakakala mo naman may magagawa yung video nila na yan. Para mga tanga, no? Ang nagpadadaan ni Ma'am, si Gordito, akala nila nai-intimidate yung akala nila nai-intimidate yung mga nagsiserve ng warrant. Pag mukhaon ni Fiskal dito, right, bali. Importante na pinabit na siya, Ma'am. Ang ako gusto mahibawaan kung kinsa ang nagpadalaan na prosecutor. Kada ka man na Si Kuya, Ma'am, si Attorney Lindel Alvarado. Attorney Lindel Alvarado? Oo. Ang kuan ni hindi kami dawat anak. Hindi ko dawat. Sige, balik na lang. Walay amo dawat, balik sa sila. Sige. Salamat, Ma'am. Salamat. Ironic, no? Ironic, mga kababayan ko. Sinasabi nila fake daw yung government na to, 'di ba? Sa KMJS, fake yung government na to, pero nagsasalita sila ng tungkol sa batas. No, katulad nung yung batas na inaano nila na sinasabi, nakalimutan ko na, yung tungkol sa mga tribo-tribo, 'di ba? Akala ko ba peke ang gobyerno na, bakit sinasabi niyo yung tungkol sa batas? At bakit nagtatanong ka tungkol sa prosecutor? Kung peke ang gobyerno natin, di ba? Yun ang sinasabi nila. Gamitin ng Ito din ang pinapadapa na nga, ayaw pang dumapa. Ano ba yan? Pero sa Amerika, pag sinabi ng mga pulis doon na dumapa ka, dadapa. Dito mga mayayabang pa, Mga
Gamitin nyo yung ano nyo. Yung kapangyarihan ng ng hangin, ng tubig. Kaigsunan mo na ni atong nakita karon aktual na pagserbe ng search warrant sa mga operatiba ng kapulisan diri sa kampo ni Dato Adlaw ug ni Bae Lourdes Infante diri sa Federal Tribal Government of the Philippines. Mao na kini ang aktual mga kasama ang paglusob sa to ang mga kapulisan o gipahapa tanan ang mga anaa sa sulod. Mao ni atong mga nakita kuman mga kaidol. Si Dato Adlaw ba yun? Yung nakadapa na yun? Ayan, si Dato Adlaw, oh. Uy, gamitin mo yung power mo! Kalma lang. I-forward ko na lang, ah. At least wala silang baril, puro mga patalim na. Wala pala yung nyo yung tribal chip nyo Isa siguro. Ay? Okay. Forward ko lang, ah. Mga madam, good morning. Basahan mga ngayan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest Nako. for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Kunya ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation, Unjust vexation, lang yun, madali lang yun. Diba? Available yun. Yung usurpation of authority yata, ewan ko, available ba yun? and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, Kung may pera yan, makakalabas yan. ando na kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Anong mga abogado? Okay, ato nga may nabi si Senator Pangkan, sir. Dato Adlaw po, Dato Adlaw. Kasama yung katuyuan ni sir na niamang kamo diri sa lugar diri sa siyudad ng Surigao. Katuyuan? Oo. Ancestralan man eh. Oo. Oo. Kaming Hindi ko naiintindihan. Anyway, so, baka makalabas din yan, no? Kung may pera sila, may mga nakolekta yung mga yan, di ba? Baka mamaya makalabas din lang naman. Mukhang available yung mga kaso, eh. Next video. Sige na nga, anuhin na natin to. Yung tapeng kape ka na. Copy po yung order ko. Copy to, ma'am. Hindi, matcha latte yan. Oh, hindi sa ito. Magantay ka. Uy, huwag kayong gano'n sa customer, ah. Feeling ko scripted naman yun. Ano pa ba yung nandito? Ano to? Tong ano? Birthday prank. Parang hindi nakakatawa. Ay! Sayang naman yung pagkain. Okay lang naman magbuhusan kayo, pero yung pagkain sayang. Daming nagugutom eh.
kaalam-alam eh. Mga LGBT talaga eh, no? Pagka kinundi na mo na naman yan, sasabihin na naman, inapi na naman sila. Sayang yung pagkain. Gago. Alam mo ang masakit yan. Oo nga naman nasabi sa caption, sayang yung pagkain na pinaghirapang ihanda ng celebrant. Binigyan na lang sana sa kapitbahay. Mga tao may topak na eh, no? Oh, last video na talaga to, last video. Ano na naman tong Pasulo ko. Ito yung resibo, kabibili ko lang. ano? Hello, ma'am. Yung bili ko ng McDo, may ipis. May ipis? Pasulo ko. Ito yung resibo, kabibili ko lang. May video din ako. Kamis mong chicken po ba, sir? Ito. Pangapang ko na isa eh. Mas na yan. Tignan mo dyan, ma'am. Pangatlo. Yung maliliit na ipis. Sige, tanggalin mo naman ang ayun oh. Ayun, meron pa dun. Ayun. Ayun, tatlo yan ang niya kanina. Alam mo mga boss, ito nabuksan ko. Pagbukas ko, tila nyo. May ipis na nakalagay oh. Maliit na ipis. Ayun. Baby ipis. Kakabili lang po. Ipis. Ipis sa McDo. Then sa mismong paper bag niya, meron din 2 piraso. Nagbabatian pa ata yung 2 ipis doon sa loob ng paper bag. Time check. Pero kung ano, ito ha, sasabihin naman ng iba baka mamaya, pinlanta mo lang yan. 'Di ba? Ano ang hatol nung taga-McDo? Tingnan natin. Kamis chicken po ba, sir? May hatol. Ayun. Wala. So, feeling ko, totoo naman, alam niyo kung bakit? Kung fake ito, dapat malaking ipis eh. Mahirap kaya maghanap ng baby na ipis. At kung meron man, mahirap hulihin yung mga yan para ilagay mo yan dyan. 'Di ba? O sige, idadali ko na lang sa percentage ano. Nasa 80% legit ito. Siguro feeling ko yung mga pinagpapatungan nila ng mga box. Feeling ko dun ano yan eh, dun nanggaling yan eh. Then mabilisan yan sa fast food, 'di ba? Hindi nila napansin. Or do sa imposibleng nasa paper bag yan kasi yung paper bag na yan nakatiklop yan eh. Feeling ko sa box yan. Feeling ko totoo. Kasi ano eh, maliliit na ipis si baby. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon.